Sino ang mag-aakala na ang babaeng itinapon nyo na parang basura ay siya palang tatapos sa inyong marangyang pangalan? Ilang buwan mula ngayon luluhod ka sa harap ko, Leandro. Magmamakaawa ka na iligtas ko ang kumpanyang ikaw mismo ang sumira. At sa harap ng mga investors na niloko nyo, ngingiti lang ako habang pinapanood ang inyong pagbagsak. Pero bago ang lahat ng iyon, kailangan muna nating balikan ang gabing naging abo ang lahat ng pangarap ko. Huwag mo nang subukan ang iyong susi, Soledad. Pinalitan na namin ang bawat kandado sa pintuang ito dahil simula ngayong gabi ang bawat sulok ng condominium na ito ay hindi na para sa iyo. Ang yaman mo ay amin na at ang bawat pawis na ibinuhos mo para sa mga Villacorta ay pambayad lamang sa utang na loob mo sa amin. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Nanigas ang aking mga daliri na nakakapit pa rin sa hawakan ng pinto. Sa aking kanang kamay ay hawak ko ang isang buke ng puting liryo, ang bulaklak na sumisimbolo sa aking katapatan at ang paboritong bulaklak ng aking yumaong ina. Ngayong gabi sana ang aming ika-13 anibersaryo ni Leandro. Ngayong gabi ko sana ibabalita sa kanya na matapos ang 6 na buwang puyat at pagod bilang auditor, sa wakas, say nalinis ko na ang lahat ng gusot na accounts ng Villacorta Construction. Ligtas na ang kumpanya, ligtas na ang pangarap niya. Ngunit ang bumungad sa akin ay hindi ang yakap ng aking asawa, kundi ang malamig at mapang-alipustang mukha ng aking biyenan. Dahan-dahang bumukas ang pinto mula sa loob. Hindi ako ang nagbukas nito. Tumambad sa akin ang malawak na sala ng aking sariling tahanan, ang condominium na binili ko mula sa aking sariling ipon bago ko pa man makilala ang mga Villacorta. Ang bawat painting sa dingding, ang bawat piraso ng muebles na ako mismo ang pumili ngayon ay tila naging banyaga sa aking paningin. Nakita ko si Leandro na nakatayo sa likod ng kanyang ina. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatitig lamang siya sa isang makapal na brown envelope na hawak niya. Leandro Pabalong kong tawag sa kanyang pangalan. Ang aking boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit narito si Mama? Bakit hindi bumubukas ang susi ko sa sarili kong bahay? Soledad, pakiusap, huwag ka nang gumawa ng eksena, malamig na tugon ni Leandro. Inangat niya ang kanyang tingin, ngunit walang bakas ng pag-ibig sa kanyang mga mata. Tanging takot at isang uri ng pagkairita na tila ba ako ay isang abalang kailangang iligpit. Kailangan ng kumpanya ng kapital. Isinanla namin ang unit na ito para sa bagong proyekto sa Batangas at kailangan mo itong pirmahan. Ang refinancing documents na ito ang magpapatunay na ang lahat ng ginawa mong audit ay may mga butas at kailangan mong akuin ang pananagutan. Naramdaman ko ang unti-unting paghina ng aking mga tuhod. Ang buke ng mga liryo ay dahan-dahang nulas sa aking kamay at bumagsak sa sahig. Ang bawat talulot na nadurog sa semento ay tila ang aking puso na unti-unting pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ramdam ko ang panunuyo ng aking lalamunan, tila may malalaking bara na ayaw magpalabas ng aking hininga. Ang bawat pintig ng aking puso ay naging isang masakit na dagundong sa aking pandinig. 13 taon. 13 taon kong ibinigay ang aking talino, ang aking career at maging ang huling sentimo ng aking mana para lang isalba ang pangalan ng mga Villacorta. Noong malapit na silang mabangkarote, ako ang naging panangga. Noong kailangan ni Leandro ng katuwang sa gabi para sa mga bid proposals, ako ang naging lakas niya. At ngayon sa harap ng pintuan ng bahay na ako ang nagbayad, itinuturing nila akong isang kriminal na dapat magbayad sa kasalanang sila ang gumawa. Refinancing, mahina kong ulit, isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi na hinaluan ng luha. Leandro, binuo ko ang accounts niyo mula sa abo. Alam kong walang butas ang audit ko. Ang tanging butas dito ay ang inyong konsensya. Isinanla niyo ang bahay ko nang wala akong alam. Wala kang karapatang magreklamo. Soledad, bulyaw ni Doña Consuelo habang dinuduro ako ng kanyang daliring puno ng mamahaling rings. Naging Villacorta ka lang dahil pinakasalan ka ng anak ko. Lahat ng kinita mo, lahat ng mayroon ka ay dahil sa apelyidong dala mo ngayon. Utang na loob mo sa amin na tinanggap ka namin sa pamilyang ito, kaya pumirma ka na rito at umalis ka na. May iba nang gagamit ng kwartong ito.
Napansin ko ang isang kakaibang bagay sa gilid ng sofa sa aming sala. Isang pares ng pulang high heels pula matulis at halatang hindi akin. Isang matinding kulo sa aking sikmura ang naramdaman ko tila may laso na dumadaloy sa aking mga ugat. Lumingon ako kay Leandro naghahanap ng katotohanan, ngunit mabilis niyang iniwas ang kanyang paningin. Ang katahimikan niya ay ang pinakamasakit na pag-amin. Sino ang narito? Leandro ang aking tinig ay nanginginig na sa tindi ng puot at pighati. Sino ang babaeng pinatuloy niyo sa bahay ko habang ako ay nagtatrabaho sa opisina para sa inyo? Huwag ka ng maraming tanong. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security ng building na ito para kalad ka rin kapalabas sigaw ni Doña Consuelo sabay tulak sa aking balikat. Bumagsak ako sa malamig na sahig ng hallway. Ang bawat buto ko ay tila nabasag hindi dahil sa pagkakahulog, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa akin. Ang pintong dati ay bukas sa bawat yakap, at tawa namin ngayon ay pabalibag na isinara sa aking mukha. Narinig ko ang pag-ikot ng lock mula sa loob ang tunog ng formal na pagputol sa aming 13 taon. Naiwan akong nakaluhod sa labas ng aking sariling tahanan. Ang amoy ng mga liryo sa sahig ay humalo sa amoy ng alikabok at ulan na nagsisimula ng pumatak mula sa labas ng bintana ng building. Wala akong dala kundi ang aking handbag at ang aking dangal na pilit nilang New Huracan. Ay ito ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyo ko? Ang itapon na parang isang lumang kagamitan matapos pakinabangan ang bawat bahagi ng aking pagkatao. Bakit sa kabila ng lahat ng aking ibinigay sa huli, ako pa rin ang lumalabas na walang saysay? Tumingala ako sa saridong pinto, ang aking mga mata ay malabo na dahil sa walang tigil na pag-agos ng luha. Sa gitna ng dilim at lamig ng pasilyo, mabilis kong kinuha ang aking cellphone. Sa tindi ng galit at sakit, hindi ko tinawagan si Leandro para magmakaawa. Sa halip hinanap ko ang numero ni Atty. Mendoza, ang kaisa-isang tao na nakakaalam kung saan ko itinago ang mga original na records ng audit bago ko ito i-finalize. Atty. Mendoza pabulong kong wika habang ang aking boses ay nagiging kasing lamig ng yelo. Ibigay mo sa akin ang access sa lahat ng backup files ng Villacorta Construction. At pakihanda ang mga papeles para sa isang full-scale forensic audit. Sisiguraduhin kong sa bawat sentimong ninakaw nila sa akin may katumbas na taon sila sa likod ng rehas. Hindi pa tayo tapos, Leandro. Akala mo ay nakuha mo na ang lahat, pero nakalimutan mong isang auditor ang kinalaban mo. At sa laro ng mga numero, laging may bakas ang bawat kasalanan. Pilit akong tumayo pinunasan ang aking mga luha at naglakad palayo sa pintuang iyon. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang paglamig ng aking puso na tila ba ang bawat butil ng ulan ay nagpapatibay sa aking paninindigan. Ang soledad na madaling linlangin ay namatay na sa labas ng pintong iyon, at ang babaeng magpapabagsak sa kanila ay nagsisimula palang huminga. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa makintab na marmol na sahig ng mansyong Villacorta ay tila tunog ng isang martilyong nagpapako sa aking sariling kabaong. Pagkatapos ng gabing iyon sa labas ng aking condominium, wala akong ibang matakbuhan. Lahat ng aking bank accounts ay naka-freeze at ang tanging credit card na nasa bag ko ay tinanggihan na sa bawat hotel na sinubukan kong tuluyan. Alam ko ang laro ni Doña Consuelo. Nais niya akong gutumin. Nais niya akong mawalan ng hininga hanggang sa kusa akong lumapit at sumuko sa kanilang mga kamay. Nandito ka na pala, Soledad. Akala ko ay mas pipiliin mong mamalimos sa kalsada kaysa bumalik sa pamilyang nagbigay sa iyo ng dangal. Wika ni Doña Consuelo habang dahan-dahang bumababa sa malawak na hagdanan. Ang kanyang suot na abito ay kasing pula ng mga labi ng babaeng nakita ko sa unit ko kagabi. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatayo sa bukana ng pinto mahigpit na nakahawak sa strap ng aking bag. Nararamdaman ko ang mapanuring tingin ng mga katulong na dati ay yumuyukod sa akin, ngunit ngayon ay tila may mga lihim ng ngiti sa kanilang mga labi. Ang hiya ay parang isang makapal na usok na sumasakal sa aking lalamunan. Mama, kailangan ko lang kunin ang mga gamit ko. Aalis din ako kapag nahanap ko na ang paraan. Mahinahong sabi ko, pilit na pinatitigas ang aking boses. Alis saan ka pupunta? Soledad, sa gobyerno, sa pulis.
Tandaan mo ang bawat dokumentong pinirmahan mo sa kumpanya ay nagtuturo sa iyo bilang mitsa ng aming pagkalugi. Kung aalis ka, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo banta ng matanda habang kinukuha ang aking bag nang walang pasintabi. Marahas niyang hinalughog ang loob niyon. Kinuha niya ang aking wallet, ang aking mga susi, at angkay sa isang hiyas na suot ko ang gintong locket na may larawan ng aking mga magulang. Accountability Soledad. Iyan ang paborito mong salita. Di ba bilang pambayad sa mga utang na iniwan mo sa audit, kukunin ko muna ang lahat ng ito. At dahil wala ka namang matutuluyan, pinahanda ko na ang silid mo, sabi ni Doña Consuelo na may mapanuyang ngisi. Hudyat niya sa isang katulong na dalhin ako sa likod ng mansion. Inasahan kong dadalhin ako sa guest room, ngunit laking gulat ko nang huminto kami sa tapat ng isang mabigat na pintong kahoy sa dulo ng kitchen hallway, ang bodega. Ang lugar kung saan nakatambak ang mga lumang kagamitan, magasirang semento at ang alikabok ng nakaraang dekada. Dito ka muna, Soledad. Bagay sa iyo ang amoy ng luma at kinalimutan. Dito mo pag-isipan kung paano mo itatama ang mga butas sa audit mo. Wika na katulong bago ako itinulak papasok at mabilis na isinara ang pinto. Narinig ko ang pag-ikot ng susi mula sa labas. Ang dilim sa loob ng bodega ay tila isang malamig na yakap na nagpaparamdam sa akin ng aking kawalan ng kapangyarihan. Tanging ang maliit na sinag ng buwan mula sa isang maliit na siwang sa itaas ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Napaupo ako sa isang lumang silya na tila anumang sandali ay bibigay na. Ramdam ko ang bawat butil ng alikabok na pumapasok sa aking ilong, ang pangangati ng aking balat at ang unti-unting pagtulo ng aking mga luha. Dito ba hahantong ang lahat? Mula sa pagiging lead auditor ng isang malaking kumpanya ngayon ay nakakulong sa bodega ng sariling biyenan, ay isang familiar na boses ang narinig ko mula sa kabilang dingding. Ang study room ni Leandro ay katabi lang ng bodegang ito. May isang maliit na vents na naguugnay sa dalawang silid sapat na upang marinig ko ang kanilang usapan. Leandro, sigurado ka ba? Baka mahalata ni Soledad na ginagamit natin ang account niya para sa bank transfer sa Macau. Boses iyon ng isang babae. Malambing matinis at puno ng landi, ang may-ari ng mga pulang sapatos. Huwag kang mag-alala, baby. She's trapped. Wala siyang access sa kahit anong device, at kahit magsumigaw siya, sino ang paniniwalaan? Ang isang auditor na may record ng mental instability o ang mga Villacorta, sagot ni Leandro. Narinig ko ang mahina nilang tawanan, isang tunog na mas masakit pa sa sampal. Pero paano ang kondo? Gusto ko na doon tumira. Masyadong masikip dito sa mansion. Kasama ang nanay mo, reklamo ng babae. Konting tis na lang, mahal. Kapag nabulok na si Soledad sa kulungan dahil sa mga kasalanang itinahi natin sa kanya sa iyo na ang unit na yon, isang pirma na lang sa falsified admission document at tuluyan na siyang mabubura sa buhay natin. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang bawat salita ni Leandro ay tila mga uling na nagpapainit sa aking dugo. Hindi lang pala pera ang nais nilang kunin. Nais nilang nakawin ang aking kalayaan, ang aking pangalan, at ang huling alaala ng aking mga magulang para lamang ibigay sa isang babaeng hindi ko man lang kilala. Dahan-dahan akong lumapit sa dingding, dinarama ang malamig na semento. Ang panginginig ng aking mga kamay ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Akala niyo ba ay basta-basta niyo akong maibabaon sa dilim? Nakalimutan niyo yata kung sino ang nasa loob ng bodegang ito. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang folder sa sulok, nakita ko ang isang bagay na nagpakislap sa aking mga mata. Ang aking lumang itim na notebook, ang talaan ng bawat transaction na hindi ko isinama sa final report dahil sa utang na loob ko kay Leandro. Ang ebidensya ng kanilang unang pagnanakaw, 10 taon na ang nakalilipas. Hinaplos ko ang pabalat ng notebook. Ang bawat pahina nito ay tila isang sandata na naghihintay na mahawakan muli. Kung nais nyo ng digmaan, Leandro, Doña Consuelo, ibibigay ko sa inyo ang audit na hindi nyo kailanman malulusutan. Narinig ko ang muling pagtawa ng dalawa sa kabilang silid. Hindi alam na ang babaeng itinapon nila sa basura ay nagsisimula ng magbilang ng kanilang mga huling sandali sa rurok ng kanilang kasinungalingan. Pamilya tayo, Soledad.
Pero bakit tila mas mahalaga pa sa iyo ang mga numero kaysa sa kaligtasan nating lahat? Huwag mo namang hintayin na mawala ang lahat ng pinaghirapan natin dahil lang sa pride mo. Ang boses ni Leandro ay malambing tila isang harana na puno ng pag-aalaga, ngunit sa aking pandinig ay para itong laso na dahan-dahang pumapatay sa aking sistema. Bumukas ang pinto ng bodega at tumambad ang anino ng aking asawa. May dala siyang tray ng pagkain, isang tasang kanin, at tuyong isda, isang matinding pangungutya para sa isang asawang nagligtas ng kanyang kumpanya mula sa pagkalugi. Hindi ako kumikilos mula sa aking kinauupuan sa lumang silya. Tinitigan ko ang kanyang malinis na barong, ang kanyang buhok, na maayos ang pagkakagel, at ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng alikabok at amag sa loob ng silid na ito. Kumain ka muna, mahal. Alam kong pagod kayis, wika ni Leandro habang inilalapag ang tray sa ibabaw ng isang lumang cabinet. Nag-aalala si Mama sa'yo. Sabi niya, kailangan mong maging kalmado para makapag-isip ka ng maayos. Nag-aalala si Doña Consuelo. O natatakot siya na baka may maalala ako sa mga itinatago niyo. Ang boses ko ay paos, ngunit bawat salita ay kasing talim ng isang scalpel. Bumuntong hininga si Leandro, isang tunog na puno ng pagpapakumbaba na dati ay nagpapalambot sa aking puso, ngunit ngayon ay nagpapataas lamang ng aking balahibo sa pandidiri. Lumapit siya at lumuhod sa harap ko, hinawakan ang aking mga kamay na nanginginig sa tindi ng puot. Soledad, alalahanin mo noong mamatay ang tatay mo. Panimula niya ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa huwad na luha. Sino ang tumayo sa tabi mo? Sino ang nagbayad ng milyon-milyong hospital bills para lang hindi ka mabaon sa utang? Ang pamilya Villacorta ang sumalo sa iyo nang walang natira sa iyo kundi ang iyong talino. Utang na loob mo sa amin ang dignidad na tinatamasa mo ngayon. Ramdam ko ang pagsakal ng kanyang mga salita. Utang na loob. Ang paboritong sandata ng mga Villacorta. Sa loob ng 13 taon, ginamit nila ang bawat sentimong ibinigay nila noong nagdadalamhati ako upang gawin akong alipin ng kanilang kumpanya. Ibinigay ko ang aking buhay, ang aking galing, at ang bawat gabi ng aking kabataan upang bayaran ang utang na iyon, ngunit tila ang interes ng kanilang kabutihan ay hindi kailanman natatapos. Binayaran ko na ang utang na iyon, Leandro. Binayaran ko yon ng 13 taon ng aking buhay. Sigaw ko, pilit na binabaklas ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak. Hindi sapat, iyon, Soledad. Biglang tumigas ang kanyang boses. Tumayo siya at inilabas ang isang dokumento mula sa kanyang folder. Kailangan ng kumpanya ng 50 million pesos para sa liquidation ng mga utang sa Batangas Project. Kapag hindi ito nabayaran, makukulong ako, makukulong si Mama. At dahil ikaw ang lead auditor, ikaw ang may control sa authorization. Pipirmahan mo lang itong affidavit of management error. Aakuin mo na nagkaroon ng maling kalkulasyon sa huling audit mo. At ang unit mo sa condo ang gagawing collateral para sa pautang. Tricky. Management error. Leandro, pinapapirma mo ako sa sarili kong bitayan. Hindi ko na napigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Gusto mong akuin ko ang krimeng ikaw at si Mama ang gumawa. Para sa pamilya ito. Soledad, isipin mo ang pangalan natin. Bulyaw niya bago dahan-dahang lumabas ng bodega, pabalibag na isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng kadiliman. Ramdam ko ang unti-unting pagguho ng aking mundo. Napatingin ako sa sahig kung saan nakatapon ang ilang gamit na kinuha ni Doña Consuelo sa aking bag. Doon sa ilalim ng isang lumang sako, nakita ko ang isang maliit na frame. Ang larawan ng aking ina. Dahan-dahan ko itong pinulot. Ang salamin nito ay may bitak, ngunit ang ngiti ni Nanay ay nananatiling buo. Kinuha ko ang laylayan ng aking suot na damit at dahan-dahang pinunasan ang alikabok sa mukha niya. Naalala ko ang huling bilin niya sa akin bago siya pumanaw. Soledad, ang yaman ay nawawala pero ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Sa sandaling iyon, ang lamig ng bodega ay napalitan ng isang mainit na determinasyon. Ang bawat tulo ng aking luha ay nagsilbing pampatibay sa aking paninindigan. Hindi ako isang biktima ng utang na loob. Hindi ako isang basahan na gagamitin lang para tagpian ang butas ng kanilang mga kasalanan. Inilabas ko ang aking lumang itim na notebook mula sa aking bulsa, ang notebook na itinago ko sa ilalim ng aking suot kagabi.
Sinimulan kong basahin ang mga nakatagong code ng transaksyong ginawa ni Leandro 10 taon na ang nakalilipas. Alam kong may mas malalim pang sikreto sa likod ng Villa Corta construction at hindi ako titigil hanggat hindi ko nahahanap ang bawat hibla nito. Narinig ko ang mahinang katok sa bintanang may rehas ng bodega. Isang maliit na puting sobre ang isiningit mula sa labas. Mabilis ko itong kinuha at binuksan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok ng mabasa ang nilalaman. Ito ay isang demand letter mula sa isang financing firm na nakapangalan sa akin. Ayon sa sulat, meron akong utang na 10 milyong piso na hindi nababayaran sa loob ng 6 na buwan. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Paanong magkakaroon ako ng utang na ganon kalaki nang hindi ko alam isang katotohanan ang sumampal sa akin? Matagal na akong ipinagkanulo ni Leandro. Habang natutulog ako sa tabi niya, dahan-dahan na pala niyang isinusulat ang aking pangalan sa bawat dokumento ng kanyang mga ilegal na gawain. Ang gunit, ang hindi niya alam ang bawat banta niya ay lalo lamang nagpapatala sa isipan ng isang auditor. Kung nais niyo akong ibaon sa utang, sisiguraduhin kong ang katotohanan ang maniningil sa inyo ng higit pa sa inaasahan niyo. Dahan-dahan kong hinalikan ang larawan ni nanay. Sa gitna ng bodega, sa ilalim ng mga dumi at kasinungalingan, ang tunay na Soledad Villacorta ay nagsisimula na ring mag-audit ng kanyang sariling buhay. Ang sikat ng araw na tumatagos sa maliit na bintana ng bodega ay tila nanunuya sa aking kalagayan. Ang bawat butil ng alikabok na sumasayaw sa liwanag ay nagpapaalala sa akin kung gaano kadumi ang mundong kinalalagyan ko ngayon. Sa loob ng 2 araw, ang aking tanging kasama ay ang amag ang mga lumang gamit at ang mabigat na pasanin sa aking dibdib. Ngunit sa gitna ng aking kawalang pag-asa, isang mahinang kalantog ng susi ang narinig ko mula sa labas. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Inasahan kong ang malupit na mukha ni Doña Consuelo ang bubungad sa akin, ngunit laking gulat ko nang makita si Isabel, ang bunsong kapatid ni Leandro. May dala siyang tray ng pagkain, hindi tuyo, kundi mainit na ulam mula sa kusina. Sa kanyang kabilang kamay ay ang aking laptop bag na kinumpis ka ni Mama noong isang gabi. Ate Soledad, pabulong na tawag ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at tila namumugto sa iyak. Mabilis siyang pumasok at maingat na isinara ang pinto. Dinalhan kita ng disenteng pagkain. Alam kong hindi mo makakain ang ibinibigay nila sa'yo. Hindi ako agad nakapagsalita. Tinitigan ko ang aking hipag, ang batang itinuring kong tunay na kapatid. Ako ang nagbayad ng kanyang tuition fee sa kolehiyo noong nakaraang taon. Ako ang nagtatanggol sa kanya sa tuwing nagagalit si Doña Consuelo dahil sa kanyang mga luho. Sa lahat ng tao sa pamilyang Villacorta, siya ang kaisa-isang pinagkatiwalaan ko ng aking puso. Why, Isabel? Bakit mo ginagawa ito? Baka malaman ni Mama mapapahamak ka. Mahina kong sabi habang tinatanggap ang pagkain. Ang init ng kanin ay tila nagbigay ng kaunting buhay sa aking nangihinang katawan. Hindi ko na kasi matiis, ate. Mali ang ginagawa ni na Kuya Leandro. Naririnig ko ang sigawan niyo kagabi. Wika ni Isabel habang inilalapag ang laptop bag sa aking kandungan. Kinuha ko ito sa study room ni Kuya habang wala siya. Alam kong kailangan mo ito para maayos ang mga dokumento mo. Please, ate, huwag mong sasabihin na galing sa akin ito. Isang matinding ginhawa ang naramdaman ko. Sa gitna ng masukal na kasinungalingan ng mga Villacorta, may isa pa palang butil ng kabutihan na natira. Niyakap ko si Isabel nang mahigpit, binaliwala ang dumi ng aking suot na damit. Salamat, Isabel. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. Ate, pamilya tayo. Hinding-hindi kita magagawang saktan, he. Tugon niya bagaman naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga balikat. Nang makalis si Isabel, mabilis kong binuksan ang laptop. Alam ko na anumang sandali ay pwedeng bumalik si Leandro, kaya kailangan kong magmadali. Ginamit ko ang aking sariling mobile hotspot upang makakonekta sa internet. Mabilis kong pinasok ang aking pribadong cloud storage, ang taguang ako lang ang nakakaalam. Doon ay nakatago ang mga hilaw na datos ng audit na hindi pa nababago ng mga tauhan ni Leandro.
Sa bawat click ng aking mouse, nararamdaman ko ang pagdaloy ng adrenaline sa aking mga ugat. Nakita ko ang mga tunay na invoice. Nakita ko kung paano nilustay ni Doña Consuelo ang pera ng kumpanya para sa kanyang mga utang sa casino sa Macau. At ang pinakaimportanteng diskubre ang blueprint ng kanilang plano upang gawin akong scapegoat sa isang peking ghost project sa Batangas. Kailangan ko itong i-save sa isang physical drive. Bulong ko sa sarili. Inilabas ko ang isang maliit at itim na external hard drive na itinago ko sa loob ng bulsa ng aking lumang jacket. Sinimulan ko ang pag-transfer ng mga file. Habang naghihintay sa loading bar, sa screen, tiningnan ko ang larawan naming tatlo ni na Leandro at Isabel na wallpaper ng aking laptop. Ang saya ng aming mga ngiti ay tila isang malupit na biro sa kasalukuyan. Akala ko ay sapat na ang 13 taon para maging kaisa ng kanilang dugo, ngunit sa dulo nananatili pala akong isang estranghero na madaling itapon. Biglang bumukas muli ang pinto ng bodega. Sa tindi ng kaba, mabilis kong isinara ang laptop at itinago ito sa ilalim ng tray ng pagkain. Ngunit huli na ang lahat. Nakatayo sa pinto si Isabel, tila may nakalimutan. Ngunit ang kanyang paningin ay hindi nakapako sa akin, kundi sa kumukutitap na ilaw ng external hard drive na hindi ko tuluyang natakpan. Sandaling nagtama ang aming mga mata. Ang pag-aalalang nakita ko kanina sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang blankong ekspresyon na hindi ko maipaliwanag. Isang malamig na hinala ang gumapang sa aking likuran. "May kailangan ka pa ba, Isabel?" Tanong ko, pilit na pinapakalma ang aking boses kahit na ang aking puso ay tila sasabog na sa tindi ng kaba. "Wala naman, ate. Nakalimutan ko lang itong tubig mo," sabi niya habang dahan-dahang inilalapag ang botelya sa tabi ko. Hindi na siya tumingin sa laptop. "Mag-ingat ka, ate. Maraming mata sa bahay na ito." Nang tuluyan na siyang makalabas, naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Bakit tila may mali? Bakit ang kanyang mga mata ay hindi na kasing init ng dati? Tiningnan ko ang progress bar sa screen, 79% na. Sa isang saglit ang katotohanan ay nasa kamay ko na. Ngunit ang hindi ko alam habang iniisip kong nakahanap ako ng kakampi ang bawat galaw ko ay napanood na pala ng taong akala ko ay kaisa ko sa pighati. Sa labas ng bodega, narinig ko ang mahinang bulong ni Isabel sa kanyang cellphone na tila isang hatol ng kamatayan para sa akin. "Mama, nahanap ko na ang itinatago niya. Tama ka, naghahanda na siyang lumaban." Model 0844, Thinking Thoughts, Expand to View, Model Thoughts. Chevron Right, Kabanata 5, ang lihim na pagsisiyasat. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Villacorta ay tila isang malapot na likido na dahan-dahang lumulunod sa aking hininga. Sa ikatlong gabi ko sa loob ng bodega, hindi na lamang gutom ang aking kalaban, kundi ang nakakabinging bulong ng aking sariling hinala. Bagaman pilit kong pinaniniwalaan na si Isabel ang aking tanging pag-asa, may isang bahagi ng aking pagkatao, ang instinto ng isang auditor, na nagsasabing may mali sa bawat aninong gumagalaw sa labas ng aking pinto. Ngunit hindi ako pwedeng manatiling nakakulong sa pagitan ng mga lumang gamit at alikabok. Ang mga digital na file sa aking laptop ay sapat na para sa hinala, ngunit kailangan ko ng mga pisikal na dokumento. Kailangan ko ang mga orihinal na kontrata na may mga peking pirma ko upang tuluyang gumuho ang tore ng kasinungalingan ni na Leandro. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, narinig ko ang mahimbing na paghinga ng buong mansyon. Gamit ang isang maliit na hairpin na itinago ko, dahan-dahan kong kinalikot ang luma at kinakalawang na trangka ng pinto ng bodega. Ang bawat mahinang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay tila isang pagsabog sa aking pandinig, ngunit ang takot ay tinalo ng matinding pangangailangan para sa katarungan. Nang bumukas ang pinto, dahan-dahang akong lumabas kasing tahimik ng isang anino. Ang malamig na marmol na sahig ay tila yelong humahaplos sa aking mga paa habang tinatahak ko ang pasilyo patungo sa library ni Leandro. Doon nakatago ang lahat, doon nakaburol ang bawat katotohanang nais nilang ibaon sa limot. Pagpasok ko sa loob ng silid, ang amoy ng mamahaling tabako at lumang papel ang sumalubong sa akin. Mabilis kong tinungo ang cabinet kung saan nakatago ang mga folder na may tatak na confidential.
Sa bawat pahinang aking nililipat ang aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng papalapit na panganib. Ghost Projects, pabalong kong wika habang binabasa ang mga ulat ng Villacorta Construction. Isang malaking halaga ang inilaan para sa isang subdivision sa Batangas, ngunit ayon sa audit records na ako mismo ang gumawa noon, ang lupang iyon ay nananatiling masukal na kagubatan. Ginamit nila ang aking pangalan upang mag-authorize ng mga pondo na diretsong napupunta sa isang offshore account sa Macau. Ngunit may isang dokumento na kinuha ang aking attention. Isang serye ng bank transfers sa loob ng 6 na buwan na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang pangalan ng recipient ay hindi kumpanya, kundi isang tao, Teresa Valderrama. Sino si Teresa, bakit buwan-buwan ay nagpapadala si Doña Consuelo ng pera sa kanya? Habang abala ako sa pagkuha ng litrato sa mga dokumento gamit ang aking cellphone, isang malamig na simoy ng hangin ang nagmula sa nakabukas na bintana. Isang mahinang kaluskos ang narinig ko mula sa labas. Mabilis kong itinago ang cellphone at nagkubli sa likod ng malaking kurtina. Sumilip ako ng bahagya at nakita ko si Mang Badong, ang matandang bodyguard na nagsilbi sa aking ama bago ito pumanaw. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ang paligid. Inasahan kong sisigaw siya o tatawagin ang ibang gwardya, ngunit dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at may inihagis na isang nakatuping papel sa loob ng silid bago mabilis na lumayo. Dahan-dahan kong kinuha ang papel. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nabasa ko ang maikling mensahe na tila isang matalim na babala. Huwag kang magtiwala sa kahit kanino sa bahay na ito, lalo na sa mga taong nag-aalok ng tulong. Ang iyong bawat galaw ay nakatala. May mga mata sa bawat sulok. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Kung alam ni Mang Badong na narito ako, ibig sabihin ay hindi lihim ang aking pagsasaliksik. At kung hindi siya ang nagmamanman sa akin, sino? Narinig ko ang mahinang tunog ng pag-akyat ng elevator sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit sa library ay tila boses ng kamatayan. Kilala ko ang tunog na iyon, ang mabigat at kampanteng hakbang ni Doña Consuelo. Mabilis kong ibinalik ang folder sa cabinet at sinubukang lumabas sa kabilang pinto, ngunit narinig ko ang boses ni Isabel mula sa pasilyo. Mama, siguradong nandon siya sa loob. Nakita ko ang anino niya kanina mula sa garden, wika ni Isabel. Ang kanyang boses na dati ay tila musika ng isang kapatid, ngayon ay tila lason na humahati sa aking puso. Magaling, Isabel. Ipakita mo sa akin kung gaano ka katalino sa paghuli sa ating magnanakaw, sagot ni Doña Consuelo. Napahawak ako sa aking dibdib habang nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang bitag ay dahan-dahang sumasara at wala na akong matatakbuhan. Ang tanging hawak ko ay ang aking cellphone na puno ng ebidensya at ang babala ni Mang Badong na huli ko nang naintindihan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagkatalo, hindi dahil sa kawalan ng talino, kundi dahil sa labis na pagtitiwala sa maling tao. Ang pintuan ng library ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa pasilyo ay tila isang mapanuring mata na humahanap sa akin sa gitna ng dilim. Ang bawat segundo sa loob ng library ay tila pagbibilang ng huling tibok ng aking kalayaan. Nanatili akong nakatayo sa likod ng makapal na kurtina, yakap ang aking sarili habang ang malamig na pawis ay gumugulong sa aking likuran. Ang liwanag mula sa pasilyo ay dahan-dahang pumasok sa silid na nagbibigay ng mahabang anino kay Doña Consuelo. Kasunod niya si Isabel na ang mukha ay nababalot ng isang ekspresyong hindi ko kailanman nakita sa kanya, malamig, kalkulado, at walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Alam kong narito ka, Soledad. Huwag mo nang hintayin, kalad ka rin ka namin palabas. Ang boses ni Doña Consuelo ay puno ng panunuya. You think you're so smart because you can balance sheets, but you forgot one thing. I own the pen that writes your destiny. Dahan-dahan akong lumabas mula sa aking kinatataguan. Pinilit kong itaas ang aking baba kahit na ang aking mga tuhod ay nanginginig na sa tindi ng kaba at pait. Ang katarungan ay hindi nasusulat sa panulat niyo, Ma. Ang bawat sentimong ninakaw niyo sa kumpanya ay may katapat na pananagutan. Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Tumingin siya kay Isabel na nananatiling tahimik sa tabi ng pinto.
Biglang bumukas muli ang pinto at pumasok si Leandro. Ang kanyang hitsura ay tila isang lalaking sawi pagod at puno ng huwad na pagkadismaya. Soledad, why are you doing this? Tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay malambing pa rin ang uri ng boses na nagpauto sa akin sa loob ng 13 taon. Pinagkatiwalaan kita, I gave you my name, my life. Tapos nanakawan mo ang sarili nating kumpanya. Nanakawan, Leandro, ikaw ang nag-utos ng ghost projects. Kayo ni Mama ang naglustay ng pera sa casino. Sigaw ko, ang aking tinig ay gumaralgal dahil sa tindi ng emosyon. May ebidensya ako rito sa laptop ko at sa external drive na hawak ko. Ebidensya! Lumapit si Leandro sa akin, ang kanyang amoy ay tila amoy ng pagtataksil. Wala kang ebidensya, Soledad. Ang tanging ebidensya na mayroon tayo ay ang mga dokumentong may pirma mo na nagpapatunay na ikaw ang nag-transfer ng 50 milyong piso sa iyong personal account. Peke ang mga pirmang yun, alam nyo yan. Pagsusumamo ko, pilit na humahanap ng kahit katiting na konsensya sa kanyang mga mata. Sa mata, NG Bata Soledad, ang papel ang nagsasalita, malamig na singit ni Doña Consuelo. But since pamilya pa rin ang turing namin sa'yo, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Go back to the bodega. Pack your things. I'll give you 30 minutes to leave this house quietly. Huwag ka nang magtatangkang kumuha ng kahit anong file dahil sisiguraduhin kong hindi ka na makakaabot sa gate. Hinaya nila akong maglakad pabalik sa bodega. Ang bawat hakbang ko ay tila pagtapak sa nagbabagang uling. Pagpasok ko sa loob ng maliit na silid, mabilis kong kinuha ang itim na external hard drive mula sa aking laptop. Narito ang lahat. Ang bawat invoice, ang bawat bank transfer, at ang ulat na magliligtas sa akin. Isinilid ko ito sa lihim na bulsa ng aking jacket. Biglang bumukas ang pinto. Si Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ate Soledad, patawarin mo ako. Napatigil ako. Why, Isabel, mabilis siyang lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ang kanyang mga hikbi ay tila totoo, tila ang batang kapatid na aking inalagaan ay bumalik sa aking piling. Pinilit lang ako ni Mama, ate. Sabi niya, tatanggalin niya ako sa kumpanya at itatapon sa kalsada kapag hindi ko siya tinulungan. Pero hindi ko na kaya. Please, tumakas ka na. Nandun si Mang Badong sa likod na gate, tutulungan ka niya. Naramdaman ko ang paglambot ng aking puso. Sa kabila ng lahat, hindi ko magawang itapon ang pagmamahal ko kay Isabel. Niyakap ko siya pabalik, isang yakap na puno ng pamamaalam. Salamat, Isabel. Mag-iingat ka rito. Humiwalay siya sa akin, pinunasan ang kanyang mga luha at mabilis na lumabas ng bodega. Hindi ko napansin ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay habang isinasara ang pinto. Kinuha ko ang aking handbag at mabilis na tinahak ang daan patungo sa garden. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak, tila nakikiramay sa aking pagkadurog. Nakita ko si Mang Badong sa may gate, ngunit ang kanyang mukha ay hindi bakas ng pagtulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-iwas. Patawad, Ma'am Soledad, pabulong na wika ng matanda bago bumukas ang malalaking pinto ng gate. Hindi ang kalayaan ang sumalubong sa akin. 3 sasakyan ng pulis ang nakaparada sa labas, ang kanilang mga asul at pulang ilaw ay nagkukutitap sa gitna ng dilim. Lumabas si Leandro at Doña Consuelo mula sa main entrance, nakasuot ng mga maskara ng pagiging biktima. Officer, iyan ang babaeng sinasabi ko, si Soledad Villacorta. Ninakawan niya ang Villacorta Construction ng 50 milyong piso, maring sabi ni Leandro habang itinuturo ako. Hindi totoo yan. Heto ang ebidensya. Sigaw ko habang mabilis na kinakapa ang bulsa ng aking jacket upang ilabas ang external hard drive. Ngunit nang mahawakan ko ang drive, naramdaman ko ang isang kakaibang tekstura. Hindi ito ang aking matigas na metal drive. Paghugot ko nito, tumambad sa akin ang isang plastic na laruan na kasing laki lang ng drive ko. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang yakap ni Isabel, ang pag-iyak niya. Doon niya ginawa ang pagpapalit. Ang bawat luha niya ay mitya ng aking pagbagsak. Tumingin ako sa veranda ng mansyon at doon nakita ko si Isabel na nakatayo sa tabi ni Doña Consuelo. Hawak niya ang aking tunay na external drive at dahan-dahang itinaas ito habang may isang matamis ngunit nakakamatay ng ngiti sa kanyang mga labi.
Ate, sabi ko naman sa iyo, sa bahay na ito ang pag-ibig ay isang kahinaan lamang, pabulong na wika ng aking isipan habang binabasa ang kanyang mga labi sa malayo. Mrs. Soledad Villacorta, you are under arrest for qualified theft and embezzlement. Wika ng pulis habang nararamdaman ko ang lamig ng bakal na posa sa aking mga pulso. Ang bigat ng ulan ay tila lalong tumindi, pilit na ibinabaon ang aking pagkatao sa putikan. Habang isinasakay ako sa loob ng mobile, lumingon ako sa huling pagkakataon sa mansyong itinuring kong tahanan. Nakita ko si Leandro na inakbayan si Doña Consuelo, tila nagdiriwang sa kanilang tagumpay. Ang 13 taon ng aking buhay ay nagwakas sa isang trader na yakap. Ang Soledad na nagmahal at nagtiwala ay tuluyan nang namatay sa gabing ito. At ang babaeng papasok sa loob ng rehas ay wala nang ibang dala kundi ang nag-aapoy na pagnanais para sa katarungan. Inakala nyo na nakuha nyo na ang lahat. Inakala nyo na dahil hawak nyo ang drive ay hawak nyo na ang katotohanan. Ngunit nakalimutan nyo, Leandro. Consuelo, isang auditor ang kinalaban nyo. At sa mundo ng mga numero, laging may bakas na hindi kayang burahin ng kahit anong yakap. Ang tunog pag-ikot ng susi sa bakal na pinto ay tila isang hatol na umalingaungaw sa bawat sulok ng aking pagkatao. Ang lamig ng semento sa loob ng selda ay tumagos sa aking mga suot, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng katotohanang ako ay narito ngayon, isang bilanggo sa krimeng ako ang biktima. Habang dahan-dahang sumasara ang rehas, naramdaman ko ang pagguho ng huling kuta ng aking dangal. Napaupo ako sa isang gilid, isinandal ang aking likod sa maruming dingding. Ramdam ko ang hapdi sa aking mga pulso kung saan kanina ay nakabaon ang mahigpit na posas. Ang bawat patak ng ulan na naririnig ko mula sa maliit na bintana sa itaas ay tila mga tawa ni Leandro at Isabel na nanunuya sa aking kamangmangan. Ang 13 taon ng buhay ko na uwi sa 4 na pader na ito, pabulong kong wika sa gitna ng kadiliman. Audit, balanse, integridad. Lahat ng yun walang saysay sa harap ng mga taong ang puso ay kasing tigas ng bakal na ito. Huwag mong sayangin ang laway mo sa pagsasalita sa sarili mo. Mas kailangan mo yan para uminom ng tubig na lasang kalawang dito sa loob. Nagulat ako sa boses na nagmula sa madilim na bahagi ng selda. Dahan-dahan kong inaaninag ang anino ng isang babaeng nakaupo sa kabilang sulok. Siya ay mukhang nasa huling bahagi ng kanyang 40 maikli ang buhok, at may mga matang tila nakakita na ng lahat ng uri ng pait sa mundo. Kahit nakasuot siya ng kupas na kulay kahel na uniforme, mayroon siyang aura ng autoridad na hindi kayang burahin ng rehas. Sino ka? Tanong ko pilit na pinatitigas ang aking boses kahit na ang aking puso ay nanginginig sa takot. Isang taong kagaya mo, isang taong biktima ng management error na ang totoo ay plano ng isang demonyo, sagot niya habang dahan-dahang lumalapit sa liwanag. Ang pangalan ko ay Teresa Valderrama. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang pangalang nakita ko sa bank transfer records ni Doña Consuelo sa library ni Leandro. Ang pangalang ipinapadalhan nila ng milyon-milyong piso buwan-buwan. Teresa Valderrama. Ikaw ba ang auditor na humawak sa Villacorta Construction 10 taon na ang nakalilipas? Halos hindi ako makapagsalita sa tindi ng revelasyon. Ay, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. So kilala mo pala ako. Ibig sabihin nag-audit ka rin sa kanila. At gaya ko, nandito ka rin dahil nahanap mo ang hindi mo dapat nahanap. Pero bakit? Bakit nagpapadala si Doña Consuelo ng pera sa pangalan mo? Tanong ko. Tumawa ng mahina si Teresa, isang tunog na puno ng pighati. Pero walang perang nakakarating sa akin, Soledad. Ang perang yun ay ginagamit nila para bayaran ang mga taong nagpapanatili sa akin dito sa loob. Isang decade na ako ritong nakakulong sa kasalanang sila ang gumawa. Ginagamit nila ang pangalan ko para mag-laundry ng pera mula sa kasino habang ako ay uent-unting namamatay sa loob ng bilangguang ito. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking paligid. Ang pamilyang itinuring ko na akin ay mga professional na mamamatay tao ng pangarap at buhay. Si Teresa ang buhay na patotoo sa kung ano ang naghihintay sa akin kung hindi ako lalaban. Kinabukasan, narinig ko ang tawag ng gwardiya. Villacorta, may dalaw ka. Inasahan ko ang aking abogado, ngunit ang bumungad sa akin sa dulo ng pasilyo ay si Leandro.
Nakasuot siya ng mamahaling polo shirt, mukhang malinis at may hawak na isang buke ng paborito kong bulaklak. Ang kanyang hitsura ay tila isang asawang nagluluksa handang ipakita sa buong mundo ang kanyang pag-aalaga sa asawang kriminal. Naupo siya sa tapat ng salamin na naghihiwalay sa amin. Dahan-dahan niyang inangat ang telepono. "Mahal, bakit mo ito ginawa?" Ang sabi ni Mama, kung aminin mo lang ang qualified theft, baka mapagaan namin ang sentensya mo. Leandro, itigil mo na ang dula-dulaang ito. Malamig kong sabi, binalewala ang kanyang mapanlinlang na muka. Alam ko na ang lahat. Kinausap ko si Teresa. Bahagyang nangginig ang kamay ni Leandro na humahawak sa telepono. Ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang mapanganib na lamig. Si Teresa, masyado ka talagang matalino para sa sarili mong ikabubuti, Soledad. Sana ay nakinig ka na lang kay Mama. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at idiniin ito sa salamin. Heto ang divorce papers at isang deed of assignment. Pipirmahan mo ito. Ililipat mo sa kumpanya ang lahat ng share mo, ang condo at ang lahat ng assets na nakapangalan sa'yo. Kapag ginawa mo yan, sisiguraduhin kong hindi ka rito mabubulok gaya ni Teresa. Pagkatapos ng 5 taon, pwedeng-pwede ka nang lumabas. At kung hindi ako pumirma, hamon ko. Lumapit si Leandro sa salamin, ang kanyang boses ay naging isang pabulong na tila boses ng isang ahas. Kung hindi ka pipirma, Soledad, tatanggapin ni Isabel ang ebidensya sa gabi ng fiesta. Isang video record na nagpapakita na ikaw mismo ang nag-setup ng ghost projects. At ang external drive na hawak niya. Yun ang magiging huling pako sa kabaong mo. Pilin mo ang kalayaan mo sa loob ng 5 taon o ang kamatayan mo sa loob ng rehas na ito. Ibinalik ni Leandro ang telepono sa lalagyan at tumayo. Tumingin siya sa akin nang may isang huling mapanuyang ngiti bago siya tuluyang lumakad palayo. Naiwan akong nakatitig sa blankong salamin. Ang aking mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mabaon ang aking mga kuko sa aking palad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi luha ang lumabas sa aking mga mata. Isang malamig na determinasyon ang nabuo sa aking puso. Inakala nyo na, nakuha nyo na ang lahat. Pabulong kong wika habang nakatingin sa sarili kong reflection. Inakala nyo na dahil nasa loob ako ng rehas ay wala na akong boses, pero nakalimutan nyo, Leandro, Consuelo, Isabel. Ang isang auditor ay hindi lamang marunong bumasa ng numero. Marunong din kaming maghanap ng bawat butas sa inyong perpektong kasinungalingan. Bumalik ako sa selda at tiningnan si Teresa. Teresa, kailangan ko ang tulong mo. May paraan pa ba para makakonekta sa labas nang hindi nila alam? Tinitigan ako ni Teresa at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang mitya ng pag-asa na muling nagliyab. Mayroon, Soledad. Pero maghanda ka. Dahil sa sandaling simulan natin ang audit na ito, sisiguraduhin nating wala nang matitirang pader sa pamilya Villacorta. Sa labas, ang tunog ng batingaw ng simbahan ay nagpapahiwatig ng papalapit na fiesta. Hindi nila alam ang piging na kanilang inihahanda ay magiging mitya ng kanilang sariling katapusan. Ang gabi sa loob ng selda ay hindi kailanman naging tahimik. Sa kabila ng malamig na rehas at ang amoy ng luma at basang semento, naramdaman ko ang isang uri ng init na nagmumula sa katotohanang hindi ako nag-iisa. Nakaupo kami ni Teresa sa matigas na papag. Ang tanging liwanag ay ang malamlam na bumbilya mula sa pasilyo na nagbibigay ng mahahabang anino sa aming mga mukha. Bakit mo ito ginagawa, Teresa? Bakit mo ako tinutulungan gayong alam mong mapanganib ang pamilya Villacorta? Pabulong kong tanong. Ang aking tinig ay nanginginig pa rin, dala ng pait ng pagdalaw ni Leandro kanina. Tumingin sa akin si Teresa at sa ilalim ng madidilim na bilog sa kanyang mga mata. Nakita ko ang isang apoy na tila matagal nang nakabaon sa ilalim ng abo. Dahil sa loob ng 10 taon, Soledad, ako lang ang nakakaalam ng totoo. Pinanood ko silang lumago. Pinanood ko silang magpakadonya gamit ang perang ninakaw nila sa akin at sa mga taong nagtiwala sa kanila. I lost my career, my reputation, and my family because of Consuelo's greed. Ang makita kang narito na tila reflection ng nakaraan ko ay nagpapaalala sa akin na hindi pa tapos ang audit ng tadhana.
Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang palad ay magaspang patotoo ng mga taon ng paghihirap sa loob ng bilangguan, ngunit ang kanyang hawak ay matatag. Hindi nila alam, Soledad. Bago ako makulong, nag-iwan ako ng isang digital backdoor sa main server ng Villa Corta Construction. Isang tagong lagusan na hindi kayang burahin ng kahit sinong IT expert nila. Ang kailangan lang natin ay isang device at internet access. Digital backdoor, gulat kong tugon. Ibig sabihin ang lahat ng records mula pa noong 10 taon na ang nakalilipas ay maaari nating makuha. Lahat, maring sagot ni Teresa. Mula sa mga lihim na bank accounts ni Consuelo hanggang sa mga listahan ng mga opisyal na binayaran nila para manahimik. Ang kailangan mo lang gawin ay pasukin ang cloud storage gamit ang credentials na ibibigay ko sa iyo. Sa gitna, NG aming usapan narinig namin ang marahang yabag ng sapatos ng isang gwardya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang tunog ng awtoridad na kinatatakutan ko. Huminto si Mang Badong sa tapat ng aming selda. Ang kanyang mukha ay nababalot ng takot, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Siya ang matandang bodyguard na palihim na nagbigay sa akin ng babala noon. Ma'am Soledad, pabalong na wika ni Mang Badong habang nakatingin sa magkabilang dulo ng pasilyo. Inabot niya sa akin ang isang maliit na paper bag na nakatago sa ilalim ng kanyang uniforme. Ito po ang hiling niyo. Pasensya na po at ngayon ko lang naibigay. Mahigpit ang bantay ni Doña Consuelo sa bawat kilos ko. Sa loob ng paper bag ay isang smartphone na may prepaid SIM card. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ito na ang aming sandata. Ito na ang susi sa aming kalayaan. Mabilis kaming nagtago sa madilim na sulok ng selda. Gamit ang liwanag ng screen, sinimulan kong iset up ang connection. Teresa, ano ang credentials? Habang ibinubulong ni Teresa ang bawat letra at numero, nararamdaman ko ang pagdaloy ng adrenaline sa aking mga ugat. Sa bawat segundo ng pagload ng page, tila binubuo ko ang bawat piraso ng aking nadurog na dangal. Nang tuluyang bumukas ang database, naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang Villa Corta Construction, AE, hindi lamang isang construction firm. Ito ay isang higanteng money laundering machine. Nakita ko ang bawat transfer, bawat ghost employee, at ang bawat sentimong nilistay ni Consuelo sa Macau. Ngunit may isang bagay na nagpalaki sa aking mga mata. Ang external hard drive na ninakaw ni Isabel. Teresa, tignan mo ito, sabi ko habang ipinapakita ang system logs. Noong gabi ng pag-aresto sa akin, nag-sync ang external drive na hawak ni Isabel sa server na ito. Ibig sabihin, habang iniisip nilang hawak nila ang ebidensya ko, hindi nila alam na ang lahat ng laman yon ay dummy data, lamang na automatikong napalitan ng ikabit nila sa computer ni Leandro. Tumawa ng mahina si Teresa, isang tunog na puno ng kagalakan. Ang galing mo, Soledad. Inakala nilang nalinlang kanila, pero ikaw pala ang naglatag ng bitag sa kanila. They are holding trash, habang ang tunay na katotohanan ay narito sa mga kamay natin. Isang notification ang biglang lumitaw sa screen ng cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Naramdaman ko ang muling paglamig ng aking mga kamay nang mabasa ang nilalaman. Huwag kayong kampante! Hawak ko ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng tatay mo, Soledad. Kung gusto mong malaman ang huling hininga niya, kailangan mong lumabas bago ang fiesta. M. Nabitawan ko ang cellphone sa ibabaw ng papag, ang aking ama. Ang akala ng lahat ay inatake siya sa puso dahil sa stress sa trabaho, ngunit ang mensaheng ito ay tila humihiris sa katotohanang iyon. Sino si M? Pabulong na tanong ni Teresa, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ako nakasagot. Ang kaisa-isang hinala ko ay ang taong pinakamalapit sa amin, ngunit ang mensaheng ito ay tila nanggagaling sa isang lugar na puno ng pait. Sa labas, ang tunog ng ulan ay unti-unti nang humihina, pinalitan ng nakakabinging katahimikan ng gabi. Ngunit sa loob ng aming selda, ang alyansang nabuo sa dilim ay nagsisimula ng lumiyab. Alam ko na ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kondo o sa pera. Ito ay tungkol sa bawat buhay na kinuha at sinira ng mga Villa Corta.
Lalabas tayo rito, Teresa Cha. Wika ko nang may determinasyong hindi ko akalaing nasa akin pa. At sisiguraduhin nating sa gabi ng fiesta, ang bawat kasinungalingan nila ay magiging abo sa harap ng buong bayan. Tumingin ako sa screen ng cellphone na nagpapakita ng mukha ni Leandro sa isang news article mukha ng isang matagumpay na negosyante. Ngunit sa aking paningin, nakikita ko na ang unti-unting pagkapunit ng kanyang maskara. Inakala niyo na nakuha niyo na ang lahat. Inakala niyo na dahil nasa loob ako ng rehas ay tuluyan na akong nabura. Pero nakalimutan niyo ang isang gintong aral sa audit. Ang balance ay laging dumarating sa huli. At sa pagkakataong ito ang utang niyo ay hindi na kayang bayaran o kahit anong yaman. Sa dilim ng gabi ang aming mga plano ay unti-unting itinitahi. Isang alyansa ng mga sugatang puso na handang sumabog anumang sandali. Ang paghakbang ko palabas ng gate ng bilangguan ay hindi katulad ng inakala ko. Walang malakas na tugtugan, walang pagsabog ng kagalakan. Tanging ang mainit na sikat ng araw sa aking balat at ang maalikabok na hangin ng Maynila ang sumalubong sa akin. Sa tulong ng abogado ni Teresa na si Atty. Santos pansamantala, akong nakakalaya sa pamamagitan ng piyansa. Ngunit alam ko na ang kalayaang ito ay may limitasyon. 6 na araw na lang bago ang gabi ng fiesta. Angie gabi kung kailan balak ni na Leandro na tuluyan akong ibaon sa limot. Hindi ako bumalik sa mansion. Sa halip nagtago ako sa isang maliit na pension house sa labas ng lungsod Bitbit ang smartphone na bigay ni Mang Badong. Ang bawat tipa ko sa screen ay tila paghukay sa isang madilim na hukay kung saan nakabaon ang tunay na anyo ni Doña Consuelo. Teresa nakapasok na ako sa personal cloud ni Consuelo siya. Pabalong kong wika sa tawag habang tinititigan ang mga larawang hindi dapat makita ng publiko. Hindi lang pala siya basta gambler. She's a high-stakes player sa mga underground casinos sa Macau at Pasay. Ang bawat charity donation ng kumpanya ay napupunta sa mga chips na kalaunan ay nagiging abo. Doon ko natuklasan ang pinakamasakit na katotohanan. Ang aking condominium ang tahanang pinaghirapan ko ay hindi lamang isinanla para sa kumpanya. Ibinigay ito ni Consuelo bilang collateral sa isang kilalang loan shark na nagngangalang Don Ricardo. Ang bawat piraso ng muebles ko, ang bawat sulok ng aking kwarto ay naging kabayaran sa mga gabi ng kanyang pagkatalo. Isang gabi habang sinusundan ko ang kinaroroonan ng cellphone ni Isabel gamit ang GPS tracker na palihim kong na-install, nakita ko siya sa isang abandonadong bodega sa dulo ng bayan. Hindi ko inakalang makikita ko ang kapatid ni Leandro sa ganoong kalagayan. Sumilip ako mula sa madilim na bahagi ng bakod. Nakita ko si Isabel na nakaluhod sa harap ni Doña Consuelo. Ang suot niyang mamahaling damit ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay mugto sa iyak. Sa tabi ni Consuelo ay isang lalaking may katandaan na nakasuot ng makintab na suit at may mapanuring ngisi, si Don Ricardo. "Mama, please, huwag niyo po itong gawin sa akin." Pagsusumamo ni Isabel, ang kanyang boses ay basag na basag. Hindi ko kayang magpakasal sa lalaking hindi ko naman mahal. Sabi niyo po ang external drive ni Ate Soledad ang magliligtas sa atin. Huwag kang hanggal, Isabel, si bulyaw ni Doña Consuelo. Marahas niyang hinablot ang buhok ng kanyang anak, isang galaw na nagpaatras sa akin sa gulat. Ang drive na yon ay walang laman kundi basura. Nalin lang tayo ng auditor na yon at dahil sa kapalpakan mo wala tayong pambayad kay Don Ricardo. Ang katawan mo at ang pangalan mo na lang ang natitirang asset ng pamilyang ito. Be grateful that you're still useful to me. But Mama, he's older than Papa was. Isa siyang mamatay tao, sigaw ni Isabel. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Isabel. Wala akong pakialam. Ang danggal ng pamilya Villacorta ay nakasalalay sa pagbabayad natin ng utang na ito. Kung kailangang ibenta kita, gagawin ko. Wala kang pinagkaiba kay Soledad, isang kagamitan lang na itatapon kapag tapos na ang pakinabang. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan habang pinapanood ang tagpong iyon. Ang puot na nararamdaman ko kay Isabel dahil sa kanyang pagtataksil ay biglang hinaluan ng isang malalim na awa.
Doon ko naintindihan na sa ilalim ng maskara ng karangyaan ang pamilya Villacorta ay isang bitag na lumalamon maging sa sarili nilang dugo. Nang makalis si Doña Consuelo kasama si Don Ricardo Naiwan, si Isabel na humahagulgol sa sahig. Dahan-dahan akong lumabas mula sa dilim. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa tuyong damo ay tila babala, ngunit hindi ako huminto hanggang sa makatayo ako sa harap niya. Inangat ni Isabel ang kanyang tingin. Ang gulat sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding takot nang makilala niya ako. Ate Soledad, paanong? Narinig ko ang lahat, Isabel, siya. Malamig kong sabi. Hindi ko siya tinulungang tumayo. Nanatili akong nakatingin sa kanya mula sa itaas, gaya ng ginawa nila sa akin sa loob ng bodega. Ngayon naintindihan mo na ba? Inakala mong ikaw ang paborito, inakala mong ikaw ang kakampi. Pero sa mata ni Consuelo tayong dalawa ay pareho lang na dummy data na pwedeng burahin anumang oras. Ate, patawarin mo, ako, please help me, pagsusumamo niya habang pilit na humahawak sa laylayan ng aking jacket. Gagawin ko ang lahat, I'll testify. Sasabihin ko ang totoo tungkol sa external drive at sa mga peking pirma ni Kuya Leandro. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang bawat hibla ng aking puso ay nagbabala na baka ito na naman ay isang dula. Ngunit ang panginginig ng kanyang buong pagkatao ay hindi kayang imbentuhin ng kahit sinong magaling na artista. Kung gusto mong tulungan ang sarili mo, Isabel, kailangan mong gawin ang huling audit na ibibigay ko sa iyo. Wika ko habang iniabot ang smartphone sa kanya. Sa gabi ng fiesta, hindi lang ako ang lulutang. Ikaw ang magbubukas ng pinto ng mansyon para sa amin ni Teresa. Pero bago ang lahat ng yon, may isang bagay akong kailangang malaman. Ano yon, ate ka? Tanong niya habang pinapahid ang kanyang luha. Sino si M at ano ang kinalaman niya sa pagkamatay ng tatay ko? Biglang namutla si Isabel. Ang kanyang mga labi ay nanginig at tila may naisabihin ngunit natatakot. Si M, ate, hindi mo naiintindihan. Si M ay hindi kaaway. Siya ang taong matagal nang nagmamasid sa atin mula sa anino ni Mama, bago pa siya makapagsalita muli. Isang malakas na busina ng sasakyan ang narinig namin mula sa gate ng bodega. Ang mga tauhan ni Consuelo ay nagbabalik na. Umalis ka na, Ate Bilis, tulak sa akin ni Isabel. Mabilis akong tumakbo, pabalik sa dilim, ngunit ang mga salita ni Isabel ay tila isang bagong palaisipan na sumasakal sa aking isipan. Habang binabaybay ko ang daan pauwi sa pension house, naramdaman ko ang pagbigat ng panganib. Alam ko na ang gabi ng fiesta ay hindi lamang magiging gabi ng katarungan, kundi isang gabi ng madugong pagtutuos. Inakala nyo na nakuha nyo na ang lahat. Inakala nyo na ang maskara nyo ay hindi kailanman matatanggal. Pero nakalimutan nyo, Doña Consuelo. Ang isang auditor ay laging may reserbang kopya ng katotohanan. At sa pagkakataong ito, ang audit na gagawin ko ay huling hininga na ng inyong kapangyarihan. 3 araw bago ang fiesta. Ang bawat sandaling lumilipas ay tila isang patak ng asido na humihiris sa aking pasensya. Sa loob ng maliit at madilim na silid ng pension house, napapaligiran ako ng mga papel laptop at ang malamlam na liwanag ng isang bumbilya. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, ang aking isipan ay malinaw. Ang solidad na biktima ay wala na. Ang tanging natitira ay ang agilang handa ng sumunggab mula sa itaas. Ang mahinang pagyanig ng cellphone sa ibabaw ng kahoy na lamesa ay bumasag sa aking pag-iisip. Isang mensahe mula kay Mang Badong. Magkita tayo sa likod ng simbahan ng San Sebastian. Ngayon din, hawak ko na ang huling piraso. Dahan-dahan akong naglakad sa ilalim ng mga anino ng gabi. Ang aking mukha ay natatakpan ng panyo at sombrero. Pagdating ko sa madilim na sulok ng simbahan, nakita ko ang matandang bodyguard. Ang kanyang mga balikat ay tila mas lalong bumagsak dahil sa bigat ng lihim na kanyang dala sa loob ng maraming taon. Ma'am Soledad, pabulong niyang wika habang iniabot ang isang lumang itim na recorder. Ako si M. Manuel, ang tunay kong pangalan. Patawarin niyo ako kung ngayon ko lang ito naibigay. Natakot ako para sa pamilya ko, pero nang makita ko ang ginagawa nila sa inyo, hindi na ako makatulog. Mang Badong, Manuel,
Ano ang nasa loob nito? Tanong ko, nanginginig ang aking mga daliri sa paghawak sa malamig na aparato. Ang huling gabi ng iyong ama, malungkot na sagot niya. Hindi siya inatake sa puso, ma'am. Nakita ko si Doña Consuelo na pinalitan ang kanyang maintenance medicine and yung mga gamot na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Pinanood niya ang iyong ama habang nahihirapang huminga at ang huling salita ng iyong tatay ay ang pangalan mo. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang hangin sa aking paligid ay tila naging yelo at ang bawat hibla ng aking puso ay napunit sa tindi ng pait. Ang babaeng itinuring kong ina ay isang mamamatay tao. Ang pamilyang pinaglingkuran ko ay itinayo sa ibabaw ng bangkay ng aking sariling ama. Hindi ako sumigaw, hindi ako humagulgol. Ang sakit ay naging isang malamig at matalim na determinasyon. Tumingin ako kay Manuel nang may pasasalamat. Salamat, Manuel. Ngayong gabi ang iyong utang na loob sa aking ama ay bayad na. Magtago ka muna. Ako na ang tatapos sa audit na ito. Bumalik ako sa pension house at tinawagan si Teresa. Teresa, handa na ang lahat. Hawak na natin ang huling ebidensya. Hindi lang qualified theft at embezzlement ang haharapin nila. Haharap sila sa kasong murder. Magaling Soledad, sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng galit na kagalakan. Ang bawat transfer records ni Consuelo mula sa kumpanya patungo sa mga loan sharks ay nakasync na sa presentation. Isang pindot mo lang sa gabi ng fiesta at ang buong Villacorta Empire ay maglalaho sa harap ng mga kamera. Dahan-dahan kong hinubad ang aking wedding ring, ang gintong singsing na naging simbolo ng aking pagkaalipin sa loob ng 13 taon. Tinitigan ko ang pangalan ni Leandro na nakaukit sa loob niyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Naglakad ako patungo sa bintana at tumanaw sa malayo kung saan nakatayo ang mansyon ng mga Villacorta. Ang mga ilaw niyon ay kumukutitap, tila nagdiriwang sa darating na piging. Sa isang dako ng kalsada, may isang malalim na imburnal na nakabukas. Walang pag-aalinlangan kung binitiwan ang singsing. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagtama ng metal sa tubig bago ito tuluyang lamunin ng dumi at dilim. Account closed, Leandro. Pabulong kong wika. Ay isang notification ang biglang lumitaw sa aking screen. Isang video call mula kay Isabel. Ang kanyang muka ay puno ng pasa, tila ba muling nakatikim ng kamay ni Consuelo. Ate Soledad, umiyak na wika ni Isabel. Nalaman ni Mama na kausap kita. Kinulong niya ako sa kwarto. Pero nakuha ko ang listahan ng mga guest of honor. Darating ang Chief of Police at ang mga main investors bukas para sa signing ng Batangas Project. Ate, kailangan mo ng kumilos. Papatayin nila ako kapag hindi natuloy ang kasal ko kay Don Ricardo. Huwag kang matakot, Isabel, matatag kong sagot. Ang pinto na binuksan mo para sa akin ay siya ring pinto na magpapalaya sa iyo. Bukas ang agila ay babalik sa kanyang pugad, hindi para sumuko, kundi para maningil. Ipinatay ko ang tawag at muling tiningnan ang aking refleksyon sa salamin. Ang babaeng nasa harap ko ay hindi na ang auditor na pagod at talunan. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng may dala ng bagyo. Inakala nyo na nakuha nyo na ang lahat. Inakala nyo na dahil hawak nyo ang external drive ay hawak nyo na ang aking kinabukasan. Pero nakalimutan nyo ang isang auditor ay laging may huling entry na hindi nakikita sa unang tingin. At sa pagkakataong ito, ang balanse nyo ay kamatayan ng inyong dangal. Ang gabi ay lumalim, ngunit ang aking mga mata ay nanatiling gising. Sa bawat pagtibok ng orasan, nararamdaman ko ang papalapit na katapusan ang 13 taon ng kasinungalingan. Bukas sa harap ng buong bayan ang huling audit ay magsisimula na. Ang mansion ng mga Villacorta ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong bumbilya, tila isang kumikinang nahiya sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang amoy ng lechon, masasarap na kakanin at halimuyak ng mga imported na bulaklak ay humahalo sa malakas na tugtugan ng orkestra. Sa paningin ng mga guest of honor at mga investors, ito ay isang pagdiriwang ng tagumpay. Ngunit sa aking pandinig, ang bawat nota ng musika ay tila isang panalangin para sa isang kaluluwang malapit ng ihatid sa huling hantungan. Nakatayo ako sa labas ng malaking gate, suot ang isang simpleng puting terno na itinahi ko para sa gabing ito.
Wala na ang dungis ng bodega, wala na ang amoy ng selda. Tanging ang determinasyon na kasing talim ng diamante ang aking baon. Kasama ko si Teresa na nakasuot ng uniforme ng isang legal auditor at si Manuel na tahimik na nagbabantay sa likuran namin. Ready ka na ba, Soledad? Tanong ni Teresa. Ramdam ko ang higpit ng kanyang hawak sa kanyang attaché case ang lalagyan ng bawat mitsa na magpapasabog sa mansyong ito. Higit pa sa Ready Teresa, 13 taon akong naghintay para sa gabing ito, sagot ko habang dahan-dahang humahakbang papasok. Pagpasok namin sa main hall, ang bawat mata ay lumingon sa amin. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Nakita ko si Doña Consuelo sa gitna ng entablado na kasuot ng kulay gintong abito at puno ng alahas. Sa tabi niya ay si Leandro na noon ay nakikipagkamay sa Chief of Police at sa mga kinatawan ng bangko. Soledad, ang boses ni Leandro ay nanginginig nang makita niya ako. Mabilis siyang lumapit, pilit na itinatago ang takot sa likod ng isang mapanlinlang na ngiti. Mahal, anong ginagawa mo rito? Kabababa lang ng balita na nakalaya ka sa piyansa. You should be resting, hindi yung gumagawa ka ng eksena rito. Eksena, Leandro? O baka takot ka lang na dumating ang tunay na auditor ng kumpanya? Malamig kong wika. Inanggat ko ang aking ID na nagpapatunay na ako ay autorisadong kinatawan ng forensic audit team na kinuha ng mga majority shareholders. Umalis ka rito, Soledad, wala kang karapatang dunggisan ang fiesta ng pamilya ko. Bulyaw ni Doña Consuelo habang pabagsak na tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang kalansing ng kanyang mga mamahaling pulseras. Guardia, ilabas ang babaeng ito. Ngunit bago pa makalapit ang mga guardia, itinaas ni Teresa ang isang court order. Hindi po maaari, Doña Consuelo. Kami ay narito sa ilalim ng utos ng korte. Ang Villacorta Construction ay sasailalim sa isang agarang financial freeze dahil sa hinala ng malawakang pandaraya at money laundering. Ang katahimikan sa hall ay naging bingi. Ang mga investors ay nagsimulang mag-atubili at ang Chief of Police ay dahan-dahang lumayo sa tabi ni Leandro. Leandro, tell them it's a mistake. Sabihin mo sa kanila na gawa-gawa lang ito ng baliw mong asawa. Sigaw ni Consuelo, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa tindi ng hiya at galit. Mahal, pakiusap, pag-usapan natin ito sa loob. Huwag dito sa harap ng maraming tao. Bulong ni Leandro sa akin, tila ba ang kanyang boses ay may kapangyarihan pa ring paikutin ako. Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mga mata. Tapos na ang panahong pinapaikot mo ako sa palad mo, Leandro. Tapos na ang panahong ang utang na loob ko ay ginagamit mong tanikala. Naglakad ako patungo sa malaking screen sa likod ng entablado kung saan kanina ay ipinapakita ang mga slides ng Batangas Project. Kinuha ko ang maliit na external drive mula sa aking bag, ang drive na naglalaman ng bawat lihim na pilit nilang ibinaon. Magkakaibigan, magapanauhin, malakas kong wika, ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansion. Nais niyo bang makita ang tunay na pundasyon ng pamilya? Villacorta, nais niyo bang malaman kung saan napupunta ang inyong mga puhunan? Soledad, don't you dare, sigaw ni Leandro habang sinusubukang agawin ang drive sa akin. Ngunit hinarang siya ni Manuel. Ang matandang bodyguard ay tumingin kay Leandro nang may pandidiri. Hayaan niyo siyang magsalita, sir. Para naman kahit minsan marinig niyo ang katotohanan, wika ni Manuel. Isinaksak ko ang drive sa computer. Sa isang iglap ang screen ay nagbago. Hindi na ang magagandang disenyo ng bahay ang lumitaw. Ang bumungad sa lahat ay ang mga serye ng bank transfers patungo sa mga loan sharks ni Don Ricardo, ang mga litrato ni Doña Consuelo sa loob ng mga underground casinos, at ang pinakamasakit sa lahat, ang listahan ng mga peking dokumentong may ginayang pirma ko. Asong ibig sabihin nito, sigaw ng isa sa mga main investors, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Pinindot ko ang play sa isang audio file. Ang boses ni Doña Consuelo ay umalinggaw-gaw sa speaker system ng mansyon, malinaw, talamak at nakakangilabot. Leandro, siguruhin mong hindi na siya magigising. Palitan mo ang gamot niya. Kapag nawala na si Arturo, ang lahat ng blueprints na ito ay sa atin na. Walang makakaalam. Isang audit lang ang kailangan nating takpan.
Ang bawat tao sa loob ng hall ay napasinghap. Nakita ko si Leandro na unti-unting bumagsak sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mukha ay nabalot ng labis na takot. Si Doña Consuelo naman ay nanigas, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa akin, tila ba nais niya akong patayin sa mismong sandaling iyon. Gusto niyo bang makita ang tunay na balanse ng pamilyang ito? Tanong ko sa gitna ng nagkakagulong mga panauhin. Tumingin ako kay Leandro na ngayon ay wala nang makapitan. Ang account niyo ay hindi lang overdrawn, Leandro. Ang account niyo ay sarado na. Sa dulo ng hall bumukas ang mga malalaking pinto at pumasok ang mga operatiba ng NBI. Ang bawat kislap ng camera ng mga reporters na kanina pa nakaabang sa labas ay tila kidlat na nagpapakita ng pagguho ng binto ng mga Villacorta. Doña Consuelo Villacorta and Leandro. Villacorta, you are under arrest for murder, qualified theft, and falsification of documents, anunsyo ng lead agent. Habang pinupusasan si Leandro, sinubukan niyang tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Soledad, mahal, help me, pamilya tayo. Huminga ako ng malalim. Ang bigat na dinala ko sa loob ng 13 taon ay tila dahan-dahang umaanggat mula sa aking dibdib. Hindi mo alam ang tunay na kahulugan ng pamilya, Leandro. Ang pamilya ay hindi nagtataksil. Ang pamilya ay hindi pumapatay ng sariling kadugo para sa pera. Lumingon ako kay Doña Consuelo na ngayon ay pilit na kinakaladkad ng mga pulis. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa huling pagkakataon sa loob ng mansyon, hindi na bilang isang reyna, kundi bilang isang halimaw na nawalan ng biktima. Babayaran mo ito, Soledad, sisiguraduhin kong magdurusa ka. Ngunit hindi na ako natatakot. Ang sungmung Tagaytay na dati ay nagpaparamdam sa akin ng ginaw ngayon ay tila isang malamig na haplos ng kalayaan. Ang fiesta sa Villacorta ay natapos hindi sa palakpakan, kundi sa tunog ng katarungan. Ang mansion ng mga Villacorta ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong bumbilya, tila isang kumikinang nahiya sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang amoy ng lechon, masasarap na kakanin at halimuyak ng mga imported na bulaklak ay humahalo sa malakas na tugtugan ng orkestra. Sa paningin ng mga panauhin at mga mamumuhunan, ito ay isang pagdiriwang ng tagumpay. Ngunit sa aking pandinig, ang bawat nota ng musika ay tila isang panalangin para sa isang kaluluwang malapit ng ihatid sa huling hantungan. Nakatayo ako sa labas ng malaking gate, suot ang isang simpleng puting terno na itinahi ko para sa gabing ito. Wala na ang dungis ng bodega, wala na ang amoy ng selda. Tanging ang determination, na kasing talim ng brilyante ang aking baon. Kasama ko si Teresa na nakasuot ng uniforme ng isang legal auditor at si Manuel na tahimik na nagbabantay sa likuran namin. Handa ka na ba, Soledad? Tanong ni Teresa. Ramdam ko ang higpit ng kanyang hawak sa kanyang attaché case, ang lalagyan ng bawat mitsa na magpapasabog sa mansyong ito. Higit pa sa handa, Teresa. 13 taon akong naghintay para sa gabing ito, sagot ko habang dahan-dahang humahakbang papasok sa bakuran. Pagpasok namin sa main hall, ang bawat mata ay lumingon sa aming direksyon. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Nakita ko si Doña Consuelo sa gitna ng entablado na kasuot ng kulay gintong abito at puno ng mamahaling alahas. Sa tabi niya ay si Leandro na noon ay nakikipagkamay sa Chief of Police at sa mga kinatawan ng bangko. Soledad, ang boses ni Leandro ay nanginginig nang makita niya ako. Mabilis siyang lumapit, pilit na itinatago ang takot sa likod ng isang mapanlinlang na ngiti. Mahal, anong ginagawa mo rito? Kabababa lang ng balita na nakalaya ka sa piyansa. You should be resting, hindi yung gumagawa ka ng ganitong eksena rito. Eksena, Leandro, o baka takot ka lang na dumating ang tunay na auditor ng kumpanyang ito? Malamig kong wika. Inangat ko ang aking ID na nagpapatunay na ako ay autorisadong kinatawan ng forensic audit team na kinuha ng mga majority shareholders. Umalis ka rito, Soledad, wala kang karapatang dunggisan. Ang fiesta ng pamilya ko, bulyaw ni Doña Consuelo habang pabagsak na tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang kalansing ng kanyang mga mamahaling pulseras na tila mga kadenang nagbababala.
Gwardya ilabas ang babaeng ito. Ang gunit bago pa makalapit ang mga gwardya itinaas ni Teresa ang isang court order sa harap ng lahat. Hindi po maaari, Doña Consuelo. Kami ay narito sa ilalim ng utos ng korte. Ang Villa Corta construction ay sasailalim sa isang agarang financial freeze dahil sa hinala ng malawakang pandaraya at money laundering. Ang katahimikan sa hall ay naging bingi. Ang mga mamumuhunan ay nagsimulang mag-atubili at ang chief of police ay dahan-dahang lumayo sa tabi ni Leandro. Leandro, tell them it is a mistake. Sabihin mo sa kanila na gawa-gawa lang ito ng baliw mong asawa. Sigaw ni Consuelo. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa tindi ng hiya at galit. Mahal, pakiusap, pag-usapan natin ito sa loob. Huwag dito sa harap ng maraming tao, bulong ni Leandro sa akin. Tila ba ang kanyang boses ay may kapangyarihan pa ring paikutin ako. Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mga mata. Tapos na ang panahong pinapaikot mo ako sa palad mo, Leandro. Tapos na ang panahong ang utang na loob ko ay ginagamit mong tanikala upang sakalin ang aking dignidad. Naglakad ako patungo sa malaking screen sa likod ng entablado kung saan kanina ay ipinapakita ang mga larawan ng kanilang mga proyekto. Kinuha ko ang maliit na external drive mula sa aking bag, ang kaisa-isang bagay na naglalaman ng bawat lihim na pilit nilang ibinaon sa limot. Mga kaibigan, mga panauhin, malakas kong wika ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Nais niyo bang makita ang tunay na pundasyon ng pamilya Villacorta? Nais niyo bang malaman kung saan napupunta ang inyong mga puhunan? Soledad, don't you dare, sigaw ni Leandro habang sinusubukang agawin ang drive sa akin. Ngunit hinarang siya ni Manuel. Ang matandang bodyguard ay tumingin kay Leandro nang may matinding pandidiri. Hayaan niyo siyang magsalita, sir. Para naman kahit minsan marinig niyo ang katotohanang matagal niyo nang tinatakasan, wika ni Manuel. Isinaksak ko ang drive sa computer. Sa isang iglap ang screen ay nagbago. Hindi na ang magagandang disenyo ng bahay ang lumitaw. Ang bumungad sa lahat ay ang mga serye ng bank transfers patungo sa mga loan sharks ni Don Ricardo, ang mga litrato ni Doña Consuelo sa loob ng mga underground casinos, at ang pinakamasakit sa lahat ay ang listahan ng mga peking dokumentong may ginayang pirma ko. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ng isa sa mga pangunahing mamumuhunan. Ang gunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Pinindot ko ang play sa isang audio file. Ang boses ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa speaker system ng mansyon, malinaw, talamak at nakakangilabot. Leandro, siguruhin mong hindi na siya magigising. Palitan mo ang gamot niya. Kapag nawala na si Arturo, ang lahat ng blueprints na ito ay sa atin na. Walang makakaalam. Isang audit lang ang kailangan nating takpan. Ang bawat tao sa loob ng hall ay napasinghap sa tindi ng revelasyon. Nakita ko si Leandro na unti-unting bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay nabalot ng labis na takot na tila nakakita ng multo. Si Doña Consuelo naman ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa akin. Tila ba nais niya akong patayin sa mismong sandaling iyon kung may pagkakataon siya. Gusto niyo bang makita ang tunay na balanse ng pamilyang ito? Tanong ko sa gitna ng nagkakagulong mga panauhin. Tumingin ako kay Leandro na ngayon ay wala nang makapitan. Ang account niyo ay hindi lang overdrawn, Leandro. Ang account niyo ay sarado na. Sa dulo ng hall bumukas ang mga malalaking pinto at pumasok ang mga operatiba ng pambansang kawanihan ng investigasyon. Ang bawat kislap ng camera ng mga reporters na kanina pa nakaabang sa labas ay tila kidlat na nagpapakita ng pagguho ng tore ng mga Villacorta. Doña Consuelo Villacorta at Leandro Villacorta kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa mga kasong pagpatay, qualified theft at falsification of public documents, anunsyo ng namumunong ahente. Habang pinoposasan, si Leandro sinubukan niyang tumingin sa akin ng may pagsusumamo. Soledad, mahal, help me, pamilya tayo. Huminga ako ng malalim. Ang bigat na dinala ko sa loob ng 13 taon ay tila dahan-dahan nang umaangat mula sa aking dibdib. Hindi mo alam ang tunay na kahulugan ng pamilya, Leandro. Ang pamilya ay hindi nagtataksil. Ang pamilya ay hindi pumapatay ng sariling kadugo para lamang sa pera. Lumingon ako kay Doña Consuelo na ngayon ay pilit na kinakaladkad ng mga pulis palabas.
Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa huling pagkakataon sa loob ng mansyon, hindi na bilang isang reyna, kundi bilang isang halimaw na nawalan na ng biktima. Babayaran mo ito, Soledad. Sisiguraduhin kong magdurusa ka. Ngunit hindi na ako natatakot. Ang hamog ng Tagaytay na dati ay nagpaparamdam sa akin ng ginaw ngayon ay tila isang malamig na haplos na lamang ng kalayaan. Ang fiesta sa Villa Corta ay natapos hindi sa palakpakan, kundi sa tunog ng katarungan. Ang katahimikan ay sa loob ng mansyon ng mga Villa Corta. Matapos ang gabi ng fiesta ay hindi katulad ng katahimikang nakasanayan ko. Wala na ang marangyang musika, wala na ang tunog ng pag-uumpugan ng mga basong kristal, at wala na ang mapanuring boses ni Doña Consuelo na nag-uutos sa bawat sulok. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa library at ang sarili kong hininga na sa wakas ay hindi na kinakapos. Nakatayo ako sa gitna ng silid kung saan nagsimula ang lahat ng aking pagdurusa. Sa mesa ni Leandro nakalatag ang mga dokumentong nagpapatunay na ang Villa Corta Construction ay opisyal nang nasa ilalim ng liquidation. Ang bawat ari-arian nila, pati na ang mansyong ito, ay kinuha na ng gobyerno at ng mga investors bilang kabayaran sa malawakang pandarayang ginawa nila. Pumasok si Teresa sa silid bit-bit ang isang attaché case na puno ng mga legal na papeles. Ang kanyang mukha ay maaliwalas malayo sa hitsura ng babaeng nakilala ko sa loob ng selda. It's over, Soledad. Ang hatol ay pinal na. Leandro is facing 20 years for qualified theft and falsification, habang si Consuelo naman ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo dahil sa napatunayang pagkakasangkot sa pagkamatay ng tatay mo. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Sa tingin mo ba, Teresa, makakaya ko na ang magsimula muli? 13 taon ng buhay ko ang ibinigay ko sa kanila. Pakiramdam ko naging bahagi na ng balat ko ang pighating ito. Lumapit si Teresa at hinawakan ang aking balikat. Ang kanyang haplos ay puno ng katapatan. Hindi mo kailangang kalimutan ang lahat, Soledad. Ang kailangan mo lang ay bitawan ang bigat. Ang mga sugat na iyan ang patunay na ikaw ay lumaban at nanalo. Ngayon ikaw na ang may-ari ng sarili mong oras. Ay nabot niya sa akin ang isang maliit na susi. Ang condominium unit mo, maayos na ang lahat ng papeles. It is officially yours again. Wala nang loan, wala nang lien. Malinis na ang pamana ng tatay mo. Pagbalik ko sa condominium unit ko noong hapon na yon, sinalubong ako ng amoy ng luma at saradong kwarto. Ngunit sa aking paningin ang bawat sulok ay nagniningning. Wala na ang mga pulang sapatos ng ibang babae, wala na ang bakas ng panlilinlang ni Leandro. Nilapitan ko ang bintana at tumanaw sa malawak na lungsod ng Maynila. Ang mga ilaw sa ibaba ay tila mga bituing bumagsak sa lupa, paalala na sa bawat dilim ay may katapat na liwanag. Narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Nang buksan ko ito, tumambad sa akin si Isabel. Nakasuot siya ng simpleng damit, wala na ang mga mamahaling alahas na dati ay lagi niyang ipinagmamalaki. Ang kanyang mga mata ay mugto-bakas ng maraming gabing pag-iyak. Ate, pabulong niyang tawag. Hindi ko alam kung may karapatan pa ba akong tumayo rito sa harap mo. Gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Nabulag ako ng takot at ng maling pagmamahal kay Mama. Tinitigan ko si Isabel. Ang galit na dati ay nag-aapoy sa aking dibdib ay unti-unti nang napapalitan ng isang malamig na kapayapaan. Ang tawad ay hindi sapat para ibalik ang mga taong nawala sa atin, Isabel, pero hindi ko rin gustong bitbitin ang puot sa puso ko habang naglalakbay ako patungo sa bagong buhay. Kinuha ko ang mga papeles ng kondo at inabot sa kanya ang isang kopya ng kasunduan na ginawa namin ni Atty. Santos kaninang umaga. Ipinagkatiwala ko ang condominium na ito sa isang foundation para sa mga single mothers na biktima ng domestic abuse. At ikaw, Isabel, kung gusto mo talagang makabawi, ikaw ang magiging volunteer coordinator doon. Magtrabaho ka ng tapat. Gamitin mo ang pangalang Villa Corta para sa kabutihan, hindi para sa pagnanakaw. Nagulat si Isabel at muling napahagulgol. Lumuhod siya at hinalikan ang aking mga kamay bilang tanda ng pagmamano at lubos na pasasalamat.
Sa sandaling iyon naramdaman ko ang tuluyang pagputol sa tanikala ng utang na loob na sumakal sa akin sa loob ng mahabang panahon. Lumipas ang isang buwan. Nakatayo ako sa gitna ng Ninoy Aquino International Airport, bit-bit ang isang malaking maleta at ang aking handbag. Sa loob niyon ay ang aking passport at ang kontrata para sa aking bagong trabaho bilang Chief Internal Auditor sa isang international firm sa Osaka, Japan. Ma'am Soledad, handa na po ang lahat, ma'am. Wika ni Manuel o Mang Badong na siyang naghatid sa akin. Mag-iingat po kayo ron. Huwag niyo pong kalilimutan na may mga kaibigan kayong naghihintay sa inyong pagbabalik. Salamat, Manuel. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Sagot ko habang nakangiti ng tapat sa kanya. Bago ako pumasok sa departure area, tumanaw ako sa labas ng malaking salamin ng airport. Ang langit ay napakalinaw kulay asul na tila sumasang-ayon sa aking pag-alis. Naisip ko si Leandro at Doña Consuelo sa loob ng kanilang mga selda. Wala na akong nararamdamang galit para sa kanila. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pasasalamat sa tadhana dahil pinaranas nito sa akin ang unos upang mas lalo kong mapahalagahan ang katahimikan. Hindi ako tumatakas, hindi ako nagtatago. Ang pag-alis ko patungong Osaka ay ang aking formal na deklarasyon ng kalayaan. Doon sisimulan ko ang isang buhay na hindi na nakadepende sa apelyido ng ibang tao. Isang buhay kung saan ang bawat numero ay balanse at ang bawat desisyon ay akin lamang. Narinig ko ang anunsyo para sa aking flight. Huminga ako ng malalim, kinuha ang aking maleta at nagsimulang humakbang patungo sa gate. Sa bawat pagtapak ko sa makintab na sahig ng airport, nararamdaman ko ang gaan ng aking pagkatao. Ang Soledad Villacorta na pumasok sa mansyong Villacorta, 13 taon na ang nakalilipas ay isa ng malayong alaala. Ngayon ang bawat hibla ng aking bukas ay ako na ang magbuborda. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang disenyong aking lilikhain ay punong-puno ng pag-asa, dangal at tunay na pagmamahal sa sarili. Paalam Manila, konnichiwa Osaka. Sa dulo ng mahabang audit ng aking buhay, sa wakas nahanap ko na ang tunay na balanse. Nakatitig ako sa malawak na asul na langit habang dahan-dahang lumilipad ang eroplano patunong Osaka. Wala na ang makapal na sungmu, wala na ang dilim na sumakal sa aking paghinga. Ang tanging naroon ay ang katahimikan ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang katarungan at ang tunay na balanse. Magamahal kong tagapakinig, narating na natin ang huling pahina ng paglalakbay ni Soledad. Maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa kanya mula sa malamig na pasilyo ng kanyang kondo, sa madilim na bodega ng mga Villacorta hanggang sa kanyang paglipad patungo sa kalayaan. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan itinapon ni Soledad ang kanyang wedding ring sa maduming imburnal, naramdaman ko ang isang matinding kirot na may kasamang ginhawa. Sino ba naman ang hindi maiiyak sa tagpong iyon, isang simbolo ng 13 taon ng pag-ibig at sakripisyo na kailangang bitawan dahil naging lason na sa kaluluwa. Ang kwentong ito ay kinuha mula sa mga hibla ng tunay na buhay, isang paalala na ang ating pagkatao ay parang isang malaking audit record. Minsan, hindi nagtutugma ang mga numero dahil pinipilit nating isama sa ating buhay ang mga taong wala namang ibang ginawa kundi bawasan ang ating halaga at ubusin ang ating dangal. Ang aral na iniwan sa atin ni Soledad ay malalim. Ang utang na loob ay hindi dapat maging tanikala na susakal sa ating sariling dignidad. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapakita ng yaman sa harap ng maraming tao, kundi ang kakayahang matulog sa gabi ng payapa dahil alam mong wala kang tinapakang tao at ikaw ay tapat sa iyong sarili. Kayo aking mega mahal na kaibigan, nasaan kayo habang nakikinig sa huling bahaging ito? Baka ba ay abala kayo sa paghahanda ng hapunan para sa inyong pamilya o baka nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng sakripisyo? Sana ay ibahagi niyo sa comment section ang inyong mga saloobin. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Soledad, kaya niyo rin bang bitawan ang lahat at simulan ang isang bagong audit sa ibang bansa? Dito sa ating munting tambayan, laging may handang makinig sa inyong mga kwento. Paki-like at share na rin ang kwentong ito upang marami pa tayong kababaihan na mabigyan ng lakas ng loob na tumayo para sa kanilang sarili. Naway magsilbing inspirasyon ito na.
Walang bagyong hindi lumilipas at sa dulo ng bawat pagsisiyasat ang katotohanan ang laging magpapabalanse sa ating mundo. Manatili tayong matapang marangal at higit sa lahat malaya hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pagbawi. Pagpalain kayo ng may kapal. Pamagat ng kwento ang huling audit ng puso. Ang kwentong ito ay ibinatay sa karanasan ng ating tagapakinig na si Maria 42 taong gulang na kasalukuyang nasa Osaka, Japan na nagpadala ng kanyang liham na may mensaheng. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa atin, kundi para sa sarili nating kapayapaan.